Gamit natin na dala-dala. Pero pansinin po natin, ang salita pong keychain ay may dalawang salita. Amen po. Yung word na key and the word chain. Amen po. Yung key o susi ay ginagamit natin saan? Sa pangbukas. Yung chain naman o kadena o talikala ay ginagamit para ipanggapos o maggapos. Amen po. Sa buhay natin marami pong chain. Amen. Sa buhay natin maraming chain. Nandyan po, unang-una na. Nandyan po ang kasalanan. Nandyan yung takot. Nandyan yung guilt. Nandyan yung discouragement. Amen po. Nandyan yung pangit na nakaraan. Nandyan yung masamang nakaraan na naranasan natin noon. Napakarami pa po. Yun po ay ilan lamang. At alam niyo po mga kapatid, ito yung mga tila gumagapos sa atin. Ano po? Para ito yung tanikala sa buhay natin. Para magpatuloy sa buhay. At ayan niyo po ako nabasahin po kung bakit ito po yung binigay sa akin ng Lord. Bakit ito yung binigay sa akin ng Lord na mensahe ngayong umaga. Nakasulat po dito, siyempre po ako nagbabasa at maliit po. Amen po. Sa isang side po ng keychain, nakasulat dito na the key that breaks the chain. Sa kabila naman sa kabilang side, wala pong, siyempre malinaw po ang nakita ko po. Sorry po. Wala pong ibang pangalan na nakalagay, hindi pangalan ni Jesus. Ulitin ko lang po. The key that breaks the chain, walang iba, kundi ang pangalan ni Jesus. Amen po. Malinaw po yung message sa atin ng Lord ngayon na oo, maraming chain, maraming talikala sa buhay natin ngayon. Pero may isang key na mas makapangyarihan kaysa sa anumang chain na meron tayo sa ating buhay. Amen po? Amen. Amen. At yan po ang ating pag-aaralan ngayon. Yung isang key na kayang basagin, kayang putulin, kahit anumang chain na meron tayo sa ating buhay. The key that breaks the chain. Amen. At sa lahat po na may dala pong Bible, o Bible lang po, tayo nagbabasa ay okay lang po kahit iba-iba po ng version. Maaari po ba tayong lahat ay tumayo at basahin po natin ang John chapter 8 verses 34 to 36. Amen po. Kung nariyan na po ay tayo po ay basahin na po natin. John chapter 8 verses 34 to 36. Diyan po ay Tagalog lamang po. Ano? Okay? 1, 2, 3. Go! Sumagot si Jesus, sinasabi ko sa inyo ang totoo, ang namuhay sa kasalanan ay alipin ang kasalanan. Ang alipin ay hindi kabilang sa pamilya magpakailanman. Ngunit ang anak ay kabilang sa pamilya magpakailanman. Last verse, kaya kung palalayain kayo ng anak, kayo unay na magiging malaya. Amen po. Okay na po. Sige po, tayo po ay makakaupo na. Salamat po sa mga nagbasa. Kahit di po tayo sabay-sabay Ulitin ko po, John chapter 8, verses 34 to 36. Salamat po muli sa mga nagbasa. Sumagot si Jesus, sinasabi ko sa inyo ang totoo. Ang namumuhay sa kasalanan ay alipin ng kasalanan. Verse 35, ang alipin ay hindi kabilang sa pamilya magpakailanman. Ngunit ang anak ay kabilang sa pamilya magpakailanman. Last verse, kaya kung
malaya. Amen po. Marami po sa atin ay, katulad nga po ng mga nabanggit ko, marami po sa atin malaya tayong nakakagalaw. Amen. Malaya tayong nakakapili kung ano po ang gusto natin. Malaya tayong nakakapagsalita. Pero, malaya po bang matatawag talaga kapag ka ang isang bagay ay paulit-ulit mong ginagawa? Pagka isang bagay ay paulit-ulit mo siyang binabalikan ng parehong kasalanan, malaya rin bang matatawag kung gusto mo nang magbago, pero parang may humihila sa iyo pabalik? Amen po? Tingnan po natin. Dito po papasok ng katotohanan na sinasabi po sa ating verse ngayon po. Sa John chapter 8, verses 34 to 36. Una, ang kasalanan po ay isang talikala. Amen po. Ito ay isa dun sa binanggit ko na sa word ng teaching. Ang kasalanan po ay isang talikala. Na sinasabi po sa verse 34. Sumagot si Jesus, sinasabi ko sa inyo ang totoo. Ang namumuhay sa kasalanan ay alipin ng kasalanan. Amen po, ibig sabihin, ang kasalanan ay hindi po siya biro-biro lang. Hindi po siya joke lang. Amen po? Kasi minsan ang nasa isip po natin, parang simpleng bagay lang siya. Parang simpleng bagay lang siya na isang simpleng kilos, simpleng gawa. Sasabihin mo, okay lang, minsan lang naman eh. Okay lang, wala naman nakakakita eh. Okay lang, wala naman nasaktan eh. Akala mo, simple lang siya. Kaya lagi, okay lang, ganito lang naman eh. Amen po, para siyang yung sinulit, isang higla ng sinulit. Kaya mo pa siyang putulin eh. Kasi akala mo, simpleng bagay lang siya. Pero kapag yung simpleng bagay, dumami na ng dumami, isang higla, isang simpleng bagay na akala mo tama, isang simpleng kilos na hindi mo alintana na yun na pala yung kasalanan. Yun po ay kakapal na ng kakapal hanggang ikaw ay magkapos na doon. Na ikaw ay nandun na sa makakanikala ka na doon sa kasalanan na akala mo simple lang. Kasi yung minsan maliliit na bagay hindi natin pinapansin. Amen po? Hindi natin naalintana na baka ang kalabasan nito, ganito, ganyan. Hindi po. Sa umpisa parang yun nga, manipis na tayo lang siya. Pero pag pinagpatuloy natin, habang pinapaulit-ulit natin, hindi natin namamalayan na nandun na tayo sa loob ng talikala na yun. Doon sa loob ng chain na yun sa ating buhay. At kasalanan ay isang talikala na pag pinaulit-ulit natin, ay nagiging habit na natin. Amen po? At ang habit po ay may proseso po yun. Una, kasi choice mo lang siya. Sunod, uulit-ulitin mo na siya. Hanggang sa maging habit mo na siya. Kapag inuulit-ulit natin yung isang bagay na alam nating mali, kahit may konsensya pa tayo, alam niyo po mga kapatid sa Panginoon, nawawala yung sensitivity ng puso natin. Nagiging manhid na tayo. Hindi na natin alintana na mali pala ito. Hindi na. Hindi na tayo nagiging aware na yun pala ay kasalanan na napaulit-ulit natin ginagawa. Kapag kinukonsinti natin yung sarili natin na minsan lang naman to, wala naman nakakakita, maliit na bagay lang naman to. Kasi sa mata ng Diyos, maliit lang kasalanan, malaki kasalanan lang yun. Amen po. Amen. Dati, nahihiya ka pa. Amen. Ngayon, normal na lang sa'yo. Dati, natatakot ka pa. Ngayon, sanay ka ng gumawa ng pagkakamaling pagkakasala na alam mo naman na mali yun. Amen po. At yun po yung nakakatakot. Yun po yung mapangalim. Na pinaparamdam ng kasalanan na siya ay
pinaparamdam ng kasalanan na normal lang yung mga mali, na normal lang yung mga hindi tamang bagay na nagagawa natin. Amen po. Amen. Yung paulit-ulit po natin paggawa ng kasalanan, yun po yung gumagapos sa atin para magpatuloy sa buhay. At kapag naging habit mo na, yun yung sinasabi ng sa verse natin, tayo ay nagiging alipin na ng kasalanan. Amen po? Kasi ang habit yun yung ginagawa mo siya kahit ayaw mo. Yun yung ibig sabihin ni Jesus sa tayo ay namumuhay na sa kasalanan sa verse 34. Amen? Kaya sinabing, ikaw ay nagiging alipin na. Kasi ang alipin, di ba, wala po siyang control. Wala siyang kapayapaan. Wala siyang tunay na kagalakan. Di ba kapag nakikita natin yung mga, yun talaga yung illustration ng isang alipin. Yung may, talaga siya, may kadena, nakatalikala. Di ba hindi siya malaya? Nandun yung wala siyang control sa buhay niya. Iniintay lang niya kung ano gagawin sa kanya, kung ano. Ganun po. Magiging ganun tayo na kapag ang maliit na bagay, pinaulit-ulit natin, naging habit natin, tayo ay nagiging alipin na nito. Wala na tayong kontrol, wala tayong kapayapaan, sa lahat. Nawawalan tayo ng kalayaan. Yung totoong kalayaan na dapat na nagagawa natin. Amen. Para magpatuloy sa buhay. Hallelujah. Kasi hindi po sinasabi ng kasalanan na magpapaalam ba siya sa iyo? Bibigyan ka ba niya ng babala? Hindi po. Sasabihin ba niya sa iyo yung katotohanan? Hindi po. Ang kasalanan ay kapatid ng kasinungalingan. Amen? Ang kasalanan hindi siya nagsasabi ng totoo. Hindi siya magpapaalam sa iyo na aalipinin kita. Sasabihin niya ba sa iyo yun? Hindi siyempre magiging handa ka. Siyempre, doon siya ipapakita niya sa iyo na normal lang yung mga mali. Na nagniningnig yung mga mali. Nagniningnig sa katawan yung mga mali. Amen po. Sinasabi niya sa iyo, sige, subukan mo lang. Ngayon lang naman eh. Sige, isang beses lang naman eh. Kontrolado mo pa yan. Amen po. Ganun lang ipapakita niya sa iyo. Pero sa huli, anong kinukuha niya? Yung control mo, yung kapayapaan sana na meron ka, yung tunay na kagalakan na nararamdaman mo sana sa puso mo, yung tunay na kalayaan, yun yung kukunin niya sa iyo. Amen. Papainan ka niya ng panandali ang saya, panandali ang ginhawa, pero ano sa dulo? Ikaw pa rin yung magdurusa. Amen po. Ikaw pa rin yung alipin. Hindi siya. Yun. Ipapakita niya sa iyo na yung mga mali ay tama, na hanggang sa huli, ikaw pa rin yung nakakulong dun sa talikala ng kasalanan. Amen po. Dahil nagpapakita ng kapangyarihan at panlilit lang ang kasalanan. Siyempre nga naman, baka manalo siya sa iyo eh. Baka makuha ka niya kay Lord eh, kasi nakikita niya, papatuloy ka sa biyaya ng Diyos. Ginagawa mo yung tama at kalooban ng Diyos. Siyempre, ang gagawin niya, gusto ka niya agawin sa Lord. Papakita niya sa iyo na kung kaya ng Diyos mo, kaya ko rin. Kaya tayo po, mga Kristiyano, siyempre po, tayo po ay maging maingat lagi. Ano po? Tayo po ay maging wise lagi. Paano tayo magiging wise? Hindi natin karunungan ng Diyos. Para hindi tayo madaya ng kaaway. Amen po. Kaya, sandali po natin tanungin ang ating sarili ngayon. Ano po? May mga bagay po ba na dati choice lang natin na ngayon parang pakiramdam natin ay nakagapos na tayo doon. Para sasabihin mo, last na to, pero paulit-ulit mo pa na siyang ginagawa. Kung may mga bagay na gano'n na naisip mo o pinaalala sa iyo ng Lord, ikaw ay nasa talikala ng kasalanan. Amen po.
Pero kung yun man ay banyo sa atin, dahil naalala natin na, ay oo, may nagagawa pa pala akong ganito. Akala ko kasi wala-wala lang yun. Akala ko kasi hindi na yung makikita ni Lord kasi maliit lang naman eh. Kakatulog lang naman yung nagawa ko eh. May kita pa ba ni Lord yun? Akala mo yun ay simpleng bagay lang, pero nung na-realize mo, yun ang bad news natin ngayon. Kung naalala natin na pinaalala ng Lord sa atin, yun na may nagagawa pa pala tayo. Pero kung may bad news man, yung masunod na verse natin, syempre may good news. Amen po. Amen. Pangalawa po, sa verse 36 po. 36a. Basahin ko po muli. Kung palalayain kayo ng anak. Yun, yung A lang po. Pangalawa, walang ibang susi, kundi ang anak. Sino po ang Diyos anak? Walang ibang susi, kundi si Jesus. Amen. Amen. Dahil siya yung tinutukoy dito. Hindi po sinabi na ako magsisikap ako, makakalaya ako dito sa talikala na ito ng buhay ko. Kung magbabago ako sa sarili ko lang, makakalaya pala ako. Hindi po sinabi dito na yung pangalan na dahil sa iyo, dahil malalayain ka. Wala pong ganun. Ang nakalagay po ay kung palalayain kayo ng anak. Amen po. At walang ibang tinutukoy po, kundi si Jesus. Alam niyo po mga kapatid sa Panginoon, lagi po itong pinapaalala ng Lord na hindi tayo dapat umaasa sa sarili lang po natin. Amen. Ang sabi po dito ay kung palalayain kayo ng anak. Hindi po yung edukasyon na meron tayo ang susi. Amen po? Parang mapapaisip ka din kasi sabihin, ang edukasyon na susi na mahirapan. Amen. Pero sa ating po pinag-uusapan, hindi po yung edukasyon o hindi man yung mabubuting gawa natin yung susi na sinasabi dito para tayo ay palayain. Amen po. Pero ang edukasyon po ay napakahalaga po naman talaga. Amen. Ako po ay mahalaga po talaga sa amin yun. Kaya nung ako po ay hindi nakatapos ng pag-aaral nun, syempre hindi ako yun sa Lord. Ako naman ay umaasa pa rin na na darating din ako doon. Amen. Kasi hindi naman naubos yung pag-asa na binibigay ng Lord sa atin. Amen. Alam niyo po, hindi ko sinabing hindi ito mahalaga. Ang sabi lang po ay hindi ito yung susi. Hindi yung edukasyon ang susi para tayo ay palayain sa kasalanan. Kasi marami po tayong alam, marami po tayong kamunuan. Maaari kung ikaw ay isang matalinong tao. Pero hindi po lahat ng alam natin kaya tayong palayain. Amen. Kasi limitado lang po yung alam natin eh. Hindi po yung kaalaman. Kaya po, sabi ko na hindi po yung edukasyon na maaari magsusi para tayo palayain. Kasi limitado lang yung kaya natin mga tao. Siguro sa ibang bagay kaya natin, pero hindi. May limit lang. Amen po. Kasi maraming matalino, alam naman yung mali sa tama. Amen. Pero bakit? Kahit alam niyang mali, bakit pinagpapatuloy niyang gawin yung mali? Amen po. Kaya hindi edukasyon yung susi. Para tayo ay palayain sa mga tanikala ng buhay natin para makapagpatuloy sa pagsunod natin sa Diyos. Hindi rin yung mabubuting gawa. Kasi parang lang siya. Parang yung mabubuting gawa, yung nagawa mo kasalanan, parang pinatakip mo lang siya dun sa suga na hindi naman gumagaling yung loob. Amen po. Ang mahalaga kasi nasa loob eh. Hindi yung tinakpan mo lang siya ng mabuti mong gawa, pero nandun pa rin sa loob mo. Ay dali ka na sa buhay mo. Hindi rin po yung religion, meron tayo. Hindi rin siya yung susi. Amen po. Hindi rin siya yung susi para tayo ay tunay na makalaya. Bakit po?
naglilingkod, may title sa church, pero may lihim na tanikala sa kanilang mga buhay. Amen? Ang religion po kaya magturo ng tama. Amen? Kaya natin ituro kung ano tama, mali. Pero si Jesus lang yung kayang magpalaya sa atin doon sa mga mali. Amen. Ang religion kaya ituro yung mali. Pero si Jesus, siya lang, yung pangalan Jesus lang, siya lang yung makakapagpalaya doon sa mga mali sa buhay natin. Amen. Amen. Maaari po ba natin palakpakan ng Diyos? At alam niyo po mga kapatid sa Panginoon, kaya hindi yung mabubuti nating gawa yung susi para tayo ay tunay na makalaya. Dahil yung kasalanan natin, di ba? May bayad yun. At anong pinambayad yun? Yung dugo ni Jesus. Amen po. Hindi tayo kayang tubusin ng mga mabubuti nating gawa. Pero hindi ibig sabihin na hindi ka nagagawa ng mabuti. Kasi yun yung resulta, yun yung outcome. Pagtanggap mo kay Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas, na bilang kapalit ng pagtugod siya sa iyo, susunod ka sa kalooban niya. Ano bang kalooban niya? Yung gumawa tayo ng mabuti. Amen po. Kaya huwag natin ilalagay sa isip na hindi pala ako palalayain ng mabubuti kong gawa. Hindi pala ako palalayain ng kung ano mang marating ko sa buhay. Hindi na lang ako mag-aaral. Hindi po. Yun po ay kailangan natin kasi nandito pa tayo sa lupa. Amen po. Yun ang kailangan natin. Pero huwag natin ilalagay sa isip natin na lahat ng yun may magpapalayain tayo dun sa talikala ng buhay natin, dun sa kasalanan na minsan nagagawa pa natin, dun sa mga simpleng bagay na kasalanan na akala natin okay lang, dun sa mga paulit-ulit na nagagawa natin na hindi natin namamalaya na tayo ay naaalipin na nito. Kung tayo man ay may talikala, may sagot ang Bible. Walang iba kundi si Jesus. Siya lang yung nag-iisang susi. Amen! Amen. Kasi, di ba po ang hirap buksan ng isang padlock kapag kamali po ang susi. Bakit? Baka gawin mo na lang, ay amin mo. Ano tawag ginagawa ng iba doon? Gagamitin mo na lang. O yung ginagamit nilang electric na ano. Kasi hindi mo mabuksan, hindi mo alam yung susi. Amen po. Ganon din sa atin. Si Jesus lang yung tanging susi. Doon sa talikala na meron tayo, hindi po siya karagdagang susi lang, hindi siya yung option lang na susi. Yung pag nakita natin, ay ito hindi ka siya. Ay ito makain isa. Hindi siya yun lang, hindi siya yung pamalit na susi lang. Siya lang yung tanging susi na kasya doon sa talikala ng buhay natin. Amen. Doon sa kasalanan na meron pa tayo sa buhay natin. Siya lang yung nag-iisang susi. Amen po? Siya lang yung nag-iisang susi. Bakit? Bakit siya yung nag-iisang susi lang? Una sa lahat, siya lang yung walang kasalanan. Amen po? Siya lang yung walang kasalanan, siya lang yung walang bahid. Amen? Nakakita na po ba kayo ng puting-puti na wala kayong makikita kahit katulog? Yun si Jesus. Wala siyang kasalanan, wala siyang bahid. Kaya siya lang yung qualified. Siya lang yung qualified na magtanggal, na magbukas, o magputol, magbasa, magtalikala na meron tayo. Siya lang yun. Kasi tayo, wala. Sabi sa Romans 3:10, Amen? Lahat tayo makasalanan. Kaya wala naging qualified sa atin na maging susi doon. Wala, si Jesus lang. Walang kasalanan, walang bahid. Siya lang yung qualified. Hindi siya nagkakasala. Amen. At, ito ba po? Siya po yung siya yung malaya. Kasi ang makakapagpalaya lang
Amen. Siya yung kaya lang, siya lang yung kayang magpalaya. Siya lang yung hindi alipin. Ayun po. Siya lang yung hindi alipin, kaya siya lang yung kayang magpalaya sa atin. Ayun po. Siya yung nagbayad ng kasalanan. Sa kapos, hindi lang naman siya basta sinaktan eh. Amen. Hindi lang siya basta nasaktan, binayaran niya yung kabuuan. Hindi sinabing partial lang, installment lang, 6 months. Hindi po ganon. Amen. Binayaran niya yung kabuuan. Hindi kulang, kundi yung buong-buo. Yung buong-buo ng kasalanan natin. Maliit man yan, malaking kasalanan, simpleng bagay na akala mo, ganito lang yan. Kasama po yun sa binayaran ni Jesus sa krus. Amen. Lahat yun. Walang installment. Walang partial. Buong-buo niya po yung binayaran. Ang ginawa po ni Jesus ay hindi lang para takpan lang. Hindi po siya temporary fix lang na ginawa niya. Hindi po siya nilagay lang doon. Hindi lang niya tinakpan. Ang ginawa niya po ay total freedom para sa iyo, para sa bawat isa po sa atin na Amen. Amen po. Maaari po natin palakpakan ng Diyos. Amen. Kaya po sa mga kanikalaan ng buhay natin, kung ano man yung naiisip natin, dahil ako, di ko naman po alam. Amen po. Si Jesus lang yung kayang magputol nito. Si Jesus lang yung may kayang masagin ito. Hindi po ito kaya ng sarili lang nating lakas. Dahil tayo limitado, pero ang Diyos unlimited. Limitless siya. Amen. Amen. Kaya hindi natin kailangan ayusin muna yung sarili natin ngayon. Okay lang kahit sino ka pa, hindi ka na namin judge ni Lord. Amen po. Maaari tayo lumapit sa Kanya, maaari tayo magsabi sa Kanya, maaari tayo masumbong sa Kanya. Kasi kung akala natin minsan, hindi alam ng Lord, pero lahat po ay alam niya. Maaari yung katabi natin, hindi niya alam, pero alam ni Lord. Maaari yung mga magulang natin, hindi nila alam, pero alam ni Lord. Maaari yung mga anak natin, hindi nila alam, talikala sa buhay natin, pero alam po ni Lord. Lahat ay alam ng Diyos. Amen po. Kung ang kasalanan ay isang talikala at si Jesus po ang tanging susi, doon na po tayo sa pangatlo. Amen po. Sa last verse po, 36b. Sign ko na lang po muna yung buong verse. Yan 8:36, kung palalayain kayo ng anak, kayo'y tunay na magiging malaya. Pangatlo, ang kalayaan kong ibinibigay ni Jesus, ano pong sabi doon, ay tunay. Amen? Amen. Ang kalayaan galing sa Diyos, galing kay Jesus, ay tunay. Kayo'y tunay na magiging malaya, ang sabi po sa dyan. 8:36b. Kaya kung palalayan kayo ng anak, ano tunay na magiging malaya. Mga kapatid, pansinin po natin. Yung napakahalaga po doon na salita ay yung salitang tunay. Hindi lang siya para malaya lang, mukhang malaya ka lang, parang pakaramdam mo lang, malaya ka. Hindi po yun. Ang kalayaan mo galing kay Jesus ay tunay. Amen po. Hindi po ito yung pansamantalang kalayaan. Amen. Maraming bagay sa mundo, yun nga, nagbibigay lang ng temporary relief sa atin. Panandali ang pagiging hawa, panandali ang, masaya, lumabas ka, masaya ka, pag-uwi mo, ganun pa rin. Amen po. Pag-uwi mo, nandun pa rin pala yung bigat. Pag-uwi mo, nandun pa rin pala yung talikala sa buhay mo. Amen po. Samantala lang, sa mundo, alilin ka naman talaga niya kasi ka para makuha ka niya. Amen. Yun ang ipapakita niya sa'yo. Ang kalayaan ni Jesus ay hindi tulad sa mundo. Amen. Wala po ito
bikinang-kinang, pero sa loob ng ano, may bihag pala, bibihagin ka pala niya. Amen po? Kay Jesus kasi kabaliktaran. Katulad po nung kanina, yung nabanggit ko po, na minsan, yung mabubuti natin gawa, para siyang pinatatakot lang natin sa sugat. Pero yung loob natin, hindi pa magaling. Pero kay Jesus, hindi niya po inaayos muna yung palabas, yung image. Hindi niya inaayos muna yun. Ano ang inaayos niya? Sa loob. Ang nasa loob natin, yung puso natin. Amen po. Kung ang mundo, pinapakita niya na maayos sa labas, pero sa loob mukhang naman. Pero kay Jesus, ang inaayos niya muna yung puso natin, sa loob. Sa loob siya nag-uumpisa, hindi sa panlabas. Amen? Kasi ang tunay na kaligayahan po ay nagsisimula sa loob na unti-unti po lumalabas. Amen? Kaya kung anong naman ang puso natin, yun ang makikita sa atin sa panlabas. Amen? Kung ikaw ay tunay na ibigay mo kay Jesus yung talikala sa buhay mo at hayaan mo siyang ayusin mo. Amen po. Amen. Kaya huwag tayo laging magtitiwala sa mundo. Amen po. Ang gawin natin, magtiwala tayo sa Diyos. Dahil ang mundo ay mapanila. Amen? Hindi nga po niya sasabihin, aalipinin ka niya eh. Basta lalayain ka na lang niya para makuha ka niya. Para may distract ka niya. Kasi alam niya, nagpapatuloy ka. Dahil, kaya palakpakan po natin lahat ng narinig ko. Amen? Palakpakan natin lahat ng Diyos ay mabuti sa buhay ng mga. Makakapagpatuloy tayo dahil sa biyaya ng Diyos. Amen po. At alam niyo po, ay siyempre kapag ikaw kapag nagbabahagi po, ikaw yung unang natututo. Ikaw yung unang kinakausap ng Lord. Kaya yan po ako na ibahagi po yung personal ko na karanasan. Ano po? Dahil ako po ay lumaki po ako ng hindi po, bata pa lang. Bata pa lang po ako ay broken family lang po kami. Siguro po ako ay Kinder po ako noon ay, yun nga po. Kasi bilang kasi pag ngayong may isip ka na, may edad-edad ka na broken family kayo, masakit po yun. Eh lalo lang kung bata ka pa. Mas parang ano yung bigat. Kasi minsan nga, may isip ka na, di mo pa maintindihan eh. Bakit nangyayari to? Bakit ganito? Bakit ganyan? Lalo na kung bata ka, ang dami pumapasok sa isip mo na baka hindi nila ako mahal. Siguro angkol lang ako. Wala nagmamahal sa akin. Lalo na nung solong anak lang po ako. Tapos naging broken family kami. Kahit sila. Yun po. Siyempre dala-dala ko po siya sa hanggang paglaki ko. Mabigat, siyempre. Doon ako parang nakagapos ako doon. Doon sa sitwasyon na kami ay hindi buo yung pamilya namin. Hindi lang basta doon sa sitwasyon ka nakagapos pati yung puso mo. Kasi nandun yung iniisip mo na hindi ka mahal, hindi ka siguro mahalaga. Siguro hindi ka naman importante, makaamod ka lang. Malaisip ko yun. Kasi nga ay hindi ko alam kung bakit sila nagkakaroon. Kasi hindi ko maintindihan, bata pa ako eh. Pero, ganun pa, lumaki ako at hindi lang yun. Masakit din po yung, syempre, hindi ko na nga sila nakasama. Tapos, yung pagka meron kang achievement, parang narinisip ko pang minsan discouragement. Parang wala silang tiwala sa'yo, ginagawa mo naman yung responsibilidad bilang anak. Pero hindi ko dinadaan sa sarili ko. Ano po, na, yun nga po, yun yung naramdaman ko, doble na naging broken family na nga kami. Tapos, discouragement sa magulang ko. Na minsan ko lang, okay naman, supportan ka sa pag-aaral, ganyan, wala naman ng problema. Pero, syempre po, bilang anak, lalo na broken family, kaya lagi ka naghahanap na parang i-cheer up ka nila lagi. Ano po, yun po yung hinahanap ko doon na nag-doble rin yung ano ko na
May dala-dala ko po na pati yung palinisin na hindi ka nakatapos na ganitong kurso na gusto mo, parang nandun din sa kanila. Nandun ako nakatali, nandun ako nakagapos na parang hindi ko sinasali yung sarili ko na parang ako yung kawawa. Parang gano'n, na parang sila lang yung sinisisi ko. Pero salamat sa Lord, nandun yung pagpapalaya ng Lord. Noong hinayaan ko, noong pinahintulutan ko ang Diyos na pumasok sa buhay ko, na siya na yung hinayaan ko na, sige Lord, palayain mo ako sa ganito. Tapos hindi mo na lang namamalayan. Parang kasalanan lang din minsan. Hindi mo namamalayan na dumadala na pala yung paggawa mo ng kasalanan. Ganun din sa Lord. Hindi siya instant na mawawala. Unti-unti din ginagawa ng Lord. Unti-unti din siyang kumikilos sa buhay mo. Unti-unti na rin niyang binabago. Unti-unti na rin niyang pinapalaya. Dahan-dahan niyang binubuksan yung tanikala sa buhay natin. Amen po. At sa pinagpapasalamat ko po, syempre po, yung natutunan ko na tinuturo ng Lord sa akin, yung patawad, alisin yung paninisi sa kanila, at kung meron mga kung noon man, mga discouragement ng kanila. Kaya po, ako po ay lumaki din na mababa po ang ano ko sa sarili, yung kumpiyansa sa sarili. Kasi po ay doon po ako lumaki. Sarili, wala nag-ano sa akin. Yun po yung nag-isip ko. Hindi yung sinasabi kasi sila, yun kasi ito katak sa akin eh. Kaya mahalaga po talaga yun ako pag lumalaki po ang bata. Yung mga narinig nila. At sinasabi sa akin kasi lagi, hindi mo kaya yan, hindi ka bagay yan. Yun po yung tumatak hanggang nung palayain ako ng Lord. Dun sa mga bagay na gumawa ko sa akin. Kaya ngayon po, sa biyaya ng Lord na makapagpatuloy, at isa pong malaki din pong pasasalamat ay hindi rin po iba ang event sa ibabanmanan po sa akin. Ano po, dahil iisipin ko kung iniisip ko po noon ay sabi ko, doon pala ako din nag-start. Pero hindi po dito sa church, syempre. Nung sila po ay nagpunta po sa may taalam, Lakas Trans po, kasama po yung mga youth. Sa DBBS po ako nag-start. Sila rin po yung mga kasama ko. Kaya hindi rin po malayo sa puso ang church po dito sa Amungunan. Hindi po. Yun po ay isang pinagpapasalamat ko po. Bago po ako kami nung nagkakaroon ng church, ng pastor po na nakatalaga po doon, ay nauna po umaunay. Kahit bata na nakikilala mo na syempre hindi naman instant na nawala na doon. Ano lang po ako noon grade school. Mga grade 5 o mga ganun po ata. Hindi na po instant, pero habang lumalaki, ibig sabihin na introduce sa si Jesus na meron ka ng kunting nalalaman tungkol kay Jesus. Kaya habang lumalaki, ako, ayun, salamat sa biyaya ng Lord. Grasya po talaga ng Lord yung makakapagpalaya sa atin dun sa anumang pagkakagapos na yun. Kung ano man yun, nadala-dala mo ng ilang taon, maaaring may tamang panahon para palayain tayo ng Diyos. Amen po. Kaya ngayon, wala nang sinisisi, wala nang ganito, dahil kay ganyan, mukha kang kawawa, wala nang ganun. Dahil pinalaya na ako ng Lord doon. At nawa po, ang bawat isa sa atin, alam ko na pinalaya rin tayo ng Diyos at palalayain pa tayo kung meron pa tayong natitirang Diyos sa ating buhay. Kung meron pang tanikala sa buhay po natin. Amen po. Amen. Hallelujah. Bago po tayo magtapos, ay tandaan po natin na hindi lang po yung kapangyarihan ang nagpuputol doon sa tanikala. Amen po. Dahil ngayon po ay pagrali, ng pag-ibig, wala pong iba kundi pag-ibig ng Diyos sa atin. Amen po. Pag-ibig ng Diyos sa atin dahil siya ang unang umibig sa atin. Tayo iniibig sapagkat siya ang unang umibig sa atin. We love because He first loved us. Amen. Kaya, yun po. Yun din yung nag-hint sa akin na ano man po yung mga yun, pangit na nakaraan, ano na nakatali. Ang sinasabi sa akin ng Lord ay hindi hadlang yun. Hindi po yung naging hadlang para dun sa pagmamahal ng Diyos, para palaya
Kaya, doon pa lang, pinutol niya na yun para ako'y makapagpatuloy. Kasi, baka kung noon, dati, baka kung nauuso yung mga masyadong maraming stress, mga anxiety sa kabataan, baka isa na ako doon, kung hindi ako nakakilala sa Lord. Kasi siguro meron naman na noon na stress, oo, meron. Pero, hindi lang yung parang nabibigyan ng pansin siguro noon, kasi wala pa namang social media. Kaya doon, nagpapasalamat ako sa Lord na sinave ako doon ng Lord. Dahil pinalaya niya ako doon. Kasi kung uso-uso pa yung tinatalog sa mga kasi stress ka, hindi ko masasabi. Pero salamat sa Lord. Amen po. Talaga siya yung pag-ibig talaga ng Diyos, yung nagdidikta sa atin. Yung pag-ibig talaga ng Diyos, yung makapangyarihang pag-ibig talaga ng Diyos, yung nagpapalaya sa atin. Sa kahit anumang pagkatapos natin, kahit anumang tanikala sa buhay po natin. Amen po. Ibig sabihin, hindi po kasi tayo yung unang lumapit sa Kanya. Hindi tayo yung unang nagbago, hindi tayo yung unang naghanap sa Kanya. Kasi siya nga po yung unang sa atin. Amen po? Kahit nakagapos ka pa, kahit nagsuratan ka pa, kahit nahihirapan ka pa, kahit awa-awa ka pa sa sarili mo, ang Diyos yung unang umitig sa atin. Amen po? Amen. Kasi hindi po tayo pinalaya ng Diyos dahil karapat-dapat lang tayo. Amen? Hindi tayo pinalaya ng Diyos dahil mabuti tayo. Amen po? Pinalaya tayo dahil una na tayong minahal. Amen? Amen. Kasi ang krus po ay hindi simbolo ng nanggaling ng Diyos sa atin. Ang krus po ay simbolo ng pag-ibig ng Diyos. Walang kondisyon at tunay na nagpapalaya. Ganun po ang pag-ibig. Amen po? Amen. Ganito po yun. Hindi tayo minahal ng Diyos dahil malaya tayo. Amen? Minahal ka niya para malayain ka. Amen? Minahal ka niya, kaya ka naging malaya. Yun pala. Yung, hindi ka minahal ng Diyos dahil malaya ka. Minahal ka niya, kaya ka naging malaya. Natawa naman siya. Sabi ko, ayun pala. Kasi parang minsan nagkakabalik-baliktad yung mga words ko eh. Sorry naman po sa Lord. Sorry po sa Lord. Sorry na natin. Hindi. Ulitin ko po. Hindi ka minahal ng Diyos dahil malaya ka. Minahal ka niya, kaya ka naging malaya. Ayun po. Amen. Salamat po sa Panginoon. Hallelujah. At, ayun po. Masyado po ba ako naging seryoso sa una. Pero sa huli, bigla naman siya tumawa. Natawa talaga siya doon. Amen. Salamat po sa Panginoon. Tunay na masarap po talaga sa pakiramdam. Kapag kahit yung, alam niyo po yun yung kawan. Kapag may mga bagay na kahit yun nga, kapag hindi mo kahit gawin, parang ayaw mo. Pero kung sinabi ng Lord, katulad kahapon na ako, hindi po dapat ako kasama sa university. Kaya lang sabi ko ni Lord eh. Kaya lang pag si Lord po yung nagsabi sa atin, ay talagang gagawin po natin. Yung parang hindi bumubuka yung bibig mo na sasabihin, ayoko po, hindi po. Kasi pinalayan na tayo ng Lord dun eh. Yung alam mo na makakabuti sa iyo, pero bakit ayaw mo? Minsan po, ganun tayo. Ano po? So, mga kapatid sa Panginoon, tayo po ay sandali pong yumuko at sandali po tayo kamay magbigay ng oras, manalangin. Tayo po ay magbigay ng katahimikan para sa pananalangin. Hindi po para tayo ay matakot, kundi para tayo ay makinig doon sa sasabihin ng Diyos sa atin. Amen po. Malinaw po ang sinasabi ng mensahe sa atin ngayon na oo, may talikala sa buhay natin, pero may susi. At ang susi na yun
kundi si Jesus. Kaya ang tanong ko ngayon, sa bawat isa, ay hindi kung may kasalanan ka ba, kundi may talikala ka ba sa buhay mo ngayon. Ang totoo ko kasi ay hindi ko po alam ang kwento ng bawat isa sa inyo, pero higit sa lahat po ay alam ng Diyos. Alam ng Diyos yung silent battles mo. Alam ng Diyos kung minsan nalilito ka. Alam ng Diyos kung may dala-dala kang bigat sa dibdib mo, sa loob mo. Alam ng Diyos kung minsan sundatan ka. At alam na alam niya na gusto mo nang makalaya. Pero hindi mo alam kung paano. Hallelujah. Mga kapatid, hindi ka dinala ng Diyos dito para po ispihan. Dinala tayo ng Diyos sa lugar na ito, sa dako na ito, para po tayo ay tunay na makalaya sa talikala ng kasalanan. Hindi po niya hinihiling na tayo ay maging perfecto muna sa kanyang harapan bago niya tayo palayain. Ang hinihiling lang po ng Diyos sa atin sa umagang ito ay yung talikala sa buhay natin. Na nagiging dahilan para tayo ay agitingin ng kasalanan. Yun lang. Yun ang hinihiling ng Diyos sa'yo ngayon. Kaya kung may talikalaman sa buhay natin, huwag tayong mag-alala dahil may susi. Walang ibang susi doon, kundi si Jesus. Hallelujah. Salamat po, Panginoon. Kaya, sa oras na ito, kung meron kang nais, ibigay na talikala sa Panginoon. Malaya ka rin itaas ng kamay mo bilang tanda ang pagpapasalamat at pagsuko sa Kanya. Kung ano man yung kabigatan, kung ano man yung talikala sa buhay mo na meron ka ngayon, na nakakahadlang para makapagpatuloy ka sa kalooban ng Diyos. Malaya kang sabihin sa Kanya ngayon na, Lord, gusto ko pong makalaya. Malaya po tayo na magsabi, humiling, na dumaing sa Diyos at sabihin na, Lord, gusto ko pong makalaya. Lord, gusto ko pong makalaya. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Panginoon, salamat. Salamat, Lord. Hallelujah. Maraming salamat po. Dahil tunay na ang mensahe mo sa amin sa umagang ito, Lord, ay tunay na magpapalaya sa amin. Kahit kami ay narito pa, Lord, sa mundo, narito pa kami sa lupa, mararanasan na namin yung kalayaan na parang kasama ka namin lagi, O Diyos. Salamat sa paalala ng iyong mga salita. Hindi kami dapat magmayabang na kami ay wala ng kasalanan. Dahil maliit o malaking kasalanan, yun ay kasalanan sa iyong mga mata. Salamat po sa paalala na hindi kami dapat manangan lang sa sarili naming kakayanan, sa sarili naming kaalaman. Dahil sa bawat oras ng aming buhay, bawat segundo, Panginoon, kailangan ka namin. Kailangan namin yung grasya mo. Kailangan namin
dahil may susi. Kung kami man ay nakakulong, kung kami man ay nagapos, kung kami man ay may taligala sa buhay, salamat dahil may susi, Panginoon. Salamat kay Jesus na siyang tanging susi para kami ay tunay na maging malaya. Salamat, Lord, dahil Ikaw ang Diyos na makapaging, maawain, Panginoon. Hindi mo ihihiling, Lord, na kailangan maayos na kami paglapit namin sa iyo. Na kailangan okay na kami paglapit namin sa iyo. Na kailangan perfecto muna kami. Kailangan buong-buo muna kami bago kami lalapit sa iyo. Hindi mo kailangan yung imahe na maganda muna, pero sa loob ay may taligala. Hindi yun ang kailangan mo. Ang kailangan mo, Lord, yun nasa loob namin na taligala. Dahil Ikaw ang magpuputol, Ikaw ang magwawasak. Ang taligala na yun, Panginoon. Para maranasan, para maramdaman namin yung tunay na kalayaan, matuto lang kami magpakumbaba. Matuto lang kami lumapit sa iyo, Panginoon. Salamat po sa mga taligala noon na pinalaya mo na kami, Panginoon. At kung ano man, ang taligala ng bawat isa, na higit Ikaw ang nakakaalam, Panginoon. Ikaw ang nakakakita ng puso. Ikaw ang nakakakita ng isipan. Ikaw ang nakakakita ng pamumuhay namin sa araw-araw. Ikaw na po ang bahala. Sa inyong mga kamay po namin na pinagkakatiwala, Panginoon, na wasakin, na wasagin mo, na putulin mo na, Panginoon. Salamat po. Salamat po, Diyos. At nawa, ang bawat isa, Lord, ay napagpala ng iyong salita sa umagang ito. Salamat po sa pagsama